Masarap naman talagang sumama sa laot mga mare, lalo na nga kapag ganitong marami laging huli. Eto nga't sumama na naman nga ulit ako sa aking buyok mga mare dahil sabi nga niya mag-aangat nga daw kami ng takip ng cage, pero sa pagkakataong ito nga mga mare, ako naman nga yung sasalok. At dahil nakakamiss nga yung daing na ayungin mga mare, kaya eto't na idaing na nga rin namin lahat ng aming mga nahuli. Noong isang araw nga pala mga mare, dumating nga yung pinsan ng aking buyok na galing Canada, kaya naman doon kami nagkainan sa mansyon. Nagsama-sama nga sila magpipinsan dito sa taas mga mare at nagkaroon nga sila ng kaunting kasayahan. Bihirang-bihira lang din kasing umuwi yan mga maret. Kapag nga umuwi yan ay talagang namamasok ng bahay at nanggigising nga ng mga kamag-anak. Nauna na nga tong chicken sa mga order ng Ate May na dumating at marami pa nga hindi na i-deliver. Grabe mga mare, sobrang ganda talaga ng view dito sa mansyon at nakaka-relax nga, kaya naman madalas nga kaming pumunta dito. At dahil malapit na nga ring dumilim ng mga oras na yan ay pinatawag ko na nga rin si Ate Cass at si Megan para dito na nga lang din sila maghapunan. Ayaw pa nga nilang pumunta dito mga mare dahil tinatamad nga daw silang umahon, pero nung sinabi ko nga chicken ng ulam ay aba, para mga kidlat sa bilis abo. Paborito kasi nilang pritong manok mga maret, kapag nga ganyan ng ulam ay talagang ginaganahan nga sila sa pagkain. Papadilim na nga nung mga oras na yan mga maret, nandito pa nga rin kami sa mansyon at ngayong gabi nga pala ay may paparty doon sa plaza dahil birthday nga nung isang taga dito sa amin. Kapag nga ganyang may paparty dito sa aming na yun mga mare, napakasaya dahil halos lahat nga ay uma-attend at sumasayaw. Kinabukasan naman mga mare, maaga ko ang ginising tong dalawang bata dahil may pasok nga sa school. Inagtimpla ko na nga rin sila ng gatas, pero ayaw nga nila ng mainit at gusto nga nila ay maligamgam lamang. Maya-maya pa ay pumalaot na nga rin kaming dalawa nitong si Buyok dahil mag-aangat nga kami ngayon ng takip ng cage. Pero bago nga ang lahat mga mare, tiningnan nga muna nitong si Buyok ang bunbun nga na nilagay niya dito sa may kawayan. Ito nga yung humuhuli ng mga hipon mga mare, pero ngayon nga ay wala nga itong kahuli-huli kahit isa. Kaya naman mga mare, dumiretso na nga rin kami dito sa aming cage dahil kalapit lang naman ito noon. Sinimulan na nga rin niyang itali yung mga gilid ng lambat mga mare para matrap na nga yung mga isda sa loob. Tapos kinuha na nga rin niya yung mahabang kawayan dahil ito nga yung gagamitin niya na pangkalos dito sa lambat. At dahil medyo malamig nga ang tubig ngayon ay hindi na nga tumalon si Buyok sa tubig, kaya naman paan na nga lang ang kanyang ginamit sa pagkakalos. Kapag talaga buwan ng Pebrero ay napagkakalamig nga ng tubig, kaya talagang inaabangan talaga namin ng tag-init. Guys, wow. Saan ka pa? Wow. Yun guys. Ren. Oh. Oh, saro ka. Mas marami kasi kaming nagagawa kapag katag-init dahil kalma nga ang dagat kumpara mo nga ngayon na talagang napakalalakas ng hangin at alon. Pero nitong nakakaraan ngayon nagkakalma nga ang dagat, kaya talagang hapit kaming dalawa ni Buyok sa pagpalaot abo. Ako nga muna ang pinakadlo ni Buyok ng mga isdang nahuli namin na talagang napakasarap sa pakiramdam kapag kaganitong marami nga kaming huli. Uy! Dami! Napakadami! Dami ko parang buhay. Ay, may bato pala kaya ang bigat. May bato pala. Ano? Guys, ayun na namin. Marami na. Dadayingin ba natin? Maganda sa kubo ni Karper. Tumatayag ka tayong sa kubo? Wala naman tayong check. Ha? Ito na yun. Okay, isa. Ayun pa, sayang. Sige, nakuha. Pagkatapos ko nga masalok ang lahat ng isda, umuwi na nga rin kami agad at inasikaso na nga namin itong aming idadaing. Hinahabol kasi namin ang sikat ng araw mga maret, medyo tanghali na nga rin ng mga time na yan at baka mamaya hindi nga matuyo itong aming isda. Sa mga nagko-comment po dyan na wag nga daw po naming hulihin itong maliliit na isda mga mare, ay dyan po kayo nagkakamali dahil yung isdang ayungin na yan mga mare, talagang ganyan na nga lang po ang laki niyan. Sa katunayan nga po kahit ganyan kaliliit ang ayungin ay nangingitlog na. Hindi po kasi lumalaki yan ng katulad ng sa tilapia, at kung
kung lumaki man yan mga mare, kaunting-kaunti na lamang ang ilalaki. Ang mga ganitong size nga po ng ayungin ay tinatawag dito sa amin na daingin, at ito nga po yung hanap buhay or yung pinagkakakitaan ng mga tao dito sa amin sa isla. At dahil medyo marami-rami nga itong aming dadaingin mga mare, tinulungan na nga rin ako nitong si Buyok sa pagdadaing dahil baka nga daw ako ay mapagod. Hindi na nga namin ito nadaing lahat dahil sa sobrang dami nga nito mga mare, at sabi nga ng aking Buyok ay ibigay na nga lang namin doon sa nagdadaing dito sa aming nayon. Ang pang-ulam nga lang ay idinaing namin mga mare dahil baka naman hindi namin magkanda-ubos kapag ka idinaing namin lahat. Pero alam nyo ba mga mare na isa nga ito sa naging hanap buhay ko noong araw nung hindi pa nga kami nagbablog nitong si Buyok dahil sayang naman yung mga nahuli naming ayungin nung araw, kaya naman ako'y nakikidaing nga sa aking mga bianan. Mahal kasi ng kilo nito kapag ka natuyo mga mare, kaso nga lang ay ilang timbang ang aming idinadaing bago nga kami makapuno ng isang sako. Diyos ko dahil. Banghirap nga ng ganitong hanap buhay, pero kung paupo-upo ka lamang at pahiga-higa sa bahay mga mare, bakit hindi mo nga subukang magdaing? Abay, kikita ka dito. Pagkatapos nga namin itong mahugasan ng 3 beses, nilagyan nga namin ito ni Buyok ng asin at ng betchin. Nakakita naman si Buyok ng sirang cover ng electric pan sa kapitbahay, kaya naman dito na nga lang namin ito isasalansan. Medyo matrabaho nga lang ang pagdadaing ng ayungin mga mare, pero worth it naman kapag kakinain mo ay talaga namang napagkakasarap at napakalinam na. Ibibilad ko na nga sana ito mga mare, kaso nga lang sabi nga ni Buyok ay mas maganda nga daw doon sa bubong namin dahil matindi nga daw ang sikat ng araw doon. And after ilang oras nga mga mare, ito na nga yung dinaing namin na ayungin at tuyong-tuyo na nga ito at pwedeng-pwede na nga itong iprito. Dahil napagkakaliit nga lang nito at manipis, kaya naman napagkakadali nga lang nitong matuyo, at grabe mga mare, sobrang bango. Bago nga pala namin ito iprito ay ginugupit nga muna namin ang mga tinik nito para madali nga namin itong makain. Pagkagising naman namin kinabukasan ay nagprito na nga ako nitong daing na ayungin dahil ito nga ang aming uulamin ni Buyok. Saglit na saglit mo nga lang ito ipiprito mga mare dahil ito nga ay napagkakabilis ngang maluto dahil bang nipis nga lang nito. Pinabili ko lang si Buyok ng kamatis at ng sibuyas dahil ito nga yung bangka sa sarap na sausawan ng ating daing na ayungin.